Dear Kuya Poy, ako po si Wilma, 31 years old mula dito sa Manila. Isa akong housewife at naiiwan ako sa inuupahan naming tahanan kasama ang asawa kong si Jessie. Kahit papaano malapit lang kasi sa bahay ang pinapasukang workplace ng mister ko, kaya naman madalas ay ipinagluluto ko ito ng baon niya para dalhin sa opisina nila. At dahil nga sa dalas na pagpunta ko sa office ni Jessie, ay na-meet ko na rin ang iba pa niyang mga office mates pero puro hi and hello lang naman ang conversation namin na mga katrabaho niya. Eventually, na-realize ko na lang na kaya pala hi at hello lang ang pagtrato nila sa akin ay hindi pala ako kilala bilang asawa ng mister ko sa pinapasukan niyang kumpanya. Hindi ko naman yun binigyan pa ng ibang mali siya. May isang pagkakataon pa nga Kuya Poy na habang naglalakad ako malapit sa opisina ng hobby ko, ay napadaan nga ako sa isang convenience store para bumili ng maiinom. Merong isang babae na nag-hi sa akin, pero ang babaeng yun ay hindi ko naman kilala. Akala ko pa nga ay nagkamali lang siya nang lapitan niya ako. Pero ang akalang yun ay napatunayan kong totoo pala na ako ang lalapitan niya matapos tawagin ang pangalan ko pa mismo. Hindi na nga ako nakasagot pa agad-agad matapos niyang kumpirmahin kung ako nga raw ba ang sister ni Jessie. Nagulat ako sa pahayag niyang yun at biglang nanlaki ang mga mata ko. Agad kong itinama naman, Kuya Poy, ang sinabi sa akin ng kaopisinang babaeng yon ni Jessie. At ang sabi ko, ako ang misis ng lalaking tinutukoy niya. Nagulat siya sa sinabi ko. Pero ang akala kong magiging maayos na ang lahat sa tagpong yun, ay nagkamali ako. Muli na namang nagbago ang lahat matapos ding sabihin ng babaeng ito na may jowa raw kasi itong si Jessie sa kumpanyang pinapasukan nila. At matapos nga, ang biglaang pagkakasabi niya yun ay nanlamig ang buong katawan ko. At ang babae na nagulat din sa lumabas sa bibig niya ay para bang natakot at bigla na lamang ding tumalilis ng pag-alis. At hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa, Kuya Poy. Tinawagan ko rin agad-agad ang asawa ko para tanungin at kumpirmahin ang impormasyong nalaman ko. Pero ayon kay Jessie, nagkamali lang daw ako ng pagkakarinig. At ang katotohanan daw ay wala naman daw talaga siyang babae sa opisina nila. Okay na sana, Kuya Poy. Sige na. Pero bigla na lamang gustong lumipat ng ibang mauupahan ng mister ko. Pero this time, mas malayo na raw sa opisina nila. Pero ang paliwanag niya sa akin kasi ay mas magiging maganda raw doon sa mas malayo ang titigilan naming mag-asawa. Kuya Poy, hindi ko alam kung niloloko na lang ba ako ng mister ko. Kasi magpasa hanggang ngayon ay umiiwas ito na pag-usapan namin ang topic na yon. At the same time, ay hindi ko pa rin naman mahiram man lang o makalikot ang cellphone niya. Ano nga po ba ang dapat kong gawin? Dapat na nga ba akong lubusang kabahan? Hanggang dito na lamang muna ang storyang ibabahagi ko sa inyo at hihintayin ko ang inyong magandang payo mula sa Heart to Heart sa True FM. Lubos na gumagalang, Wilma. Mga kapatid, napakinggan po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Wilma at ang kanyang maganda sanang pagsasama kasama nga ang kanyang kabiyak na si Jessie. Ayan, dahil malapit lamang yung pinagtatrabuhan nitong si Jessie sa bahay nila kaya nahatid-hatiran niya ng pagkain. Nga lang, merong isang babae
o na mayroon daw isiniwalat sa kanyang chismis pa lang naman, unconfirmed, na meron palang girlfriend itong si Jessie at si Wilma ay hindi alam na asawa pala nitong si Jessie kahit pa nga madalas siyang nagdadala ng pagkain para sa kanyang asawa sa pinagtatrabahuhan. Unang-una, alam mo Wilma, maraming salamat naman dahil hindi ka katulad ng iba na basta pumatol na agad doon sa mga ganyan. Unang-una, 'di ba, sabi mo nga nakakapag-hi and hello ka naman doon sa mga kaopisina, mga katrabaho nitong si Jessie. Sa hindi natin malamang pagkakataon, hindi mo kilala yung babaeng lumapit sa iyo nung nasa convenience store ka, sabi mo. At tama naman yung ginawa mo na hindi basta-basta na maniwala sa kung anumang sabi-sabi mula sa kung sino-sino lang. At least, di ba, familiar face naman na kung nababati mo na madalas yung kaopisina ng asawa mo. Tapos kilala ka pa sa pangalan mo, siya parang di mo maalala kung sino talaga. At importante yan para po sa mga mag-aasawa, yung mga ano diyan, mga ingay, mga alingas-ngas sa gilid-gilid tungkol sa inyong mga asawa bago kayo mang-away, bago kayo makipaghiwalay, bago kayo magkabaranggayan. Alamin niyo muna kasi hindi lang po sa social media merong fake news. Meron pong mga tao talaga na fake news ang gusto at makasira lang ng relationship. Marriage ninyo ang nakataya kung sakaling patulan mo agad itong unconfirmed na balitang ito, Wilma. Pero responsibilidad mo pa rin na alamin ang katotohanan sa likod nito. Unang-una, bakit mo naman, sabi mo kanina kasi, hindi mo naman na mahawakan ng cellphone ng asawa mo. Wala naman lahat doon ang katotohanan. Kung nabubura, edi wala ka rin makikita. Ang sabi mo, nakakapunta ka naman sa opisina niya from time to time, nakapaghatid sa kanya ng pagkain, bukod sa hi and hello siguro, medyo habaan mo na rin at mas lalo mong ipakilala yung sarili mo na hindi ka sister, hindi ka kapatid, hindi ka kung sino lang, asawa ka nga nitong si Jessie, 'di ba? At mula dun sa hi and hello, baka pwedeng madagdagan ng bahagya lang yung conversation na yan. O kaya naman, alamin mo muna kung sino ba talaga yung babaeng yun. Baka yan naman ay gusto lang talagang sirain kayong dalawa nitong si Jessie. Baka may type sa kanya. I don't know. Tanong ka sa guard. Tanong ka sa kung sinong nakaka-hi and hello mo roon. O kaya naman, yayain mo yung asawa mo. Sabay nga tayo, hatid nga kita sa opisina. Wala namang masama, di ba? Magka-holding hands tayo. Nang may makakita ron. Well, but of course, workplace yan eh. Hindi naman, pero sa ganang na papayagan ka maghatid, irespeto mo rin yung workplace ng asawa mo. Pero dun pa lang, makakuha ka sana ng impormasyon kung nagloloko ang asawa mo o hindi. Hindi mo na kailangan yung cellphone na yan ng asawa mo. Okay? Kaya naman dito na natin tatapusin ang ating Dear Kuya Paul.